Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award, headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ay ang Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ano ang kalagayan ng ating bayan? Ano ang pulso ng sambayanan? Alamin ang mga lagang kaganapan sa bansa at ihayag ang inyong opinyon sa mga napapanahong isyu, panlipunan man o pambansa. Samahan kami tuwing alas 10 ng umaga, Lunes o Biyernes. Dito lang sa programa Kumusta Pilipinas? Good morning mga katropa, magandang umaga po sa ating lahat. Maganda pa tayong lahat sa umaga ngayong araw na ito ng Martes. Mga katropa, samahan niyo kami dahil hanggang alas 11 po ay magkukumustahan tayo at syempre po mga katropa, meron kami mga impormasyon na ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po kay Ma'am Jet Fajardo Rivera at sa Defense Communications Service ng ating Department of National Defense. Dito po sa aming himpilan, kasama natin sa technical side sina katropang Leonor Tanap at katropang Ronald Angeles. Mga katropa, mag-antabay din po tayo sa mga
impormasyon na mula naman sa labas ng ating himpilan, no, kung meron, and kumusta sa lahat ng ating mga katropang mga naghahatid na mga impormasyon sa atin mula sa labas ng ating himpilan, kabilang na ang ating katropang Ella Mercado. Ayan, at syempre mga katropa, nais ko rin po namang kumustahin ang lahat ng mga nasa sa mga Civil Relations Service o Civil Relations Group ng atin pong Civil Military Operations Command. At sila po ay nasa iba't ibang dako ng ating bansa. And speaking of, nasa iba't ibang dako, kumustahin din natin at i-shoutout natin ang ating po namang mga katropa mula po sa DWDP, Tropang Pinoy o 106.9 Tropang Pinoy FM. At sila po ay laging nakaantabay sa atin at tayo po ay napapakinggan simultaneously, no? Diyan sa himpilan po naman ng 106.9 DWDP Tropang Pinoy FM. Kaya yung ating mga katropa dyan po sa Oriental Mindoro, kabilang na po yung ating mga katropang mga katutubo. Ayan, kumusta po sa inyo? And also, sa atin pong mga katropa naman mula sa 5th Scout Ranger Battalion, na nariyan po Diyan po nakahimpil, ano? Ang kanila namang tanggapan ay nariyan po sa tapat mismo ng DWDP 106.9 Tropang Pinoy FM. So good morning po sa ating lahat. Ang mga nakatutok sa atin ngayon ay sigurado naman na amin pong pinasasalamatan. Ako pong inyong katropang Bell at syempre sa ngalan po ng ating katropang Major Cards, kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo para tayo naman ay tumunghay sa iba't ibang mga impormasyon na mula po sa iba't ibang mga parte ng ating bayan at kaugnay po ito sa atin po namang mga kasundaluhan. And speaking of ating mga kasundaluhan, masaya po kami na bumabati sa ika-45 kaarawan o anibersaryo ng 5th Infantry Star Division ng Philippine Army. Siyempre po kami ay masaya na ito namang kanilang anibersaryo ay nagsisilbing parang pagka nagdiriwang ng anniversary ba special yan, and so meron po silang mga special na mga aktibidad at isa rin sa highlight ng anibersaryo ay ang pagtungo dyan ng no less than our Department of National Defense Secretary Honorable Gilberto Chodoro Jr. At siya po yung naging panauhing pandangal dyan po sa nasabing anibersaryo. At yung pong anibersaryo na yan ay parang sumisimbolo doon sa 4.5 dekada ng paglilingkod ng ating mga kasundaluhan dyan po sa area sa Gamu, Isabela. Nais ko po silang batiin ang lahat ng mga taga Isabela, actually dyan sa norte, ang area of responsibility ng ating 5th Infantry Star Division. So yun pong yung kanilang anibersaryo ay dinaluhan din ng mga bituin, ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na mayroong mga bituin sa kanilang mga shoulders o sa kanilang mga balikat. Samantala si Secretary Chodoro ay nagbigay rin ng kanyang mensahe para po naman dito sa mga kasundaluhan na bumubuo ng 5th Infantry Star Division. At syempre yung mga kasundaluhan ay pinangungunahan naman ni Army Major General Gulliver Senieres. Siya po ang commanding officer o commanding general ng 5th Infantry Division. Dahil nga po dun sa mga matagumpay nilang mga programa at operasyon dyan po sa area. At alam naman natin mga katropa na dyan sa norte, in the past, talagang alam natin na ang lugar na yan ay sobra pong, dyan sa lugar na yan ay sobrang nanalasa. Yun po namang mga miyembro ng rebelding New People's Army, at ang mga communist terrorist group. At lalo na mga early 90s, during the 90s talagang lagi nating nababalitaan yung mga area na talaga namang yung insurgency ay napakaseryosong problema. Pero dahil nga po sa presence
ng 5th Infantry Division, mga katropa, yung kanilang mga programa magpasa hanggang ngayon ay talagang kumbaga naging daan no para yun pong kanilang lugar na nasasakupan ay ideklara na insurgency free, hindi ba? So syempre kami bilang mga kapamilya no ng ating mga uniformed personnel ng Armed Forces of the Philippines, mga katropa, kami po ay masaya para sa kanila. So binabati natin sila ng happy 45th anniversary. Ayan, so 5th Infantry Star Division, talaga naman mga sana'y lalo pa kayong magningning, sabi nga natin, 'di ba? Ayan, and siniguro naman po no ng ating Secretary of National Defense na patuloy po nilang ibibigay yung tulong no, ang tulong ng pamahalaan at suporta no po para sa mga adhikain ng mga Star Troopers na tinatawag. Ito pong mga kasundaluhan at civilian human resource no ng atin po namang 5th Infantry Star Division. So, yun pong ating mga katropa dyan, alam naman natin na dahil nga po dun sa suporta ng mga kababayan, yung mga proyekto no para sa mga mamamayang Pilipino ay magpapatuloy. Alam nyo mga katropa, natatandaan ko in the past, siguro mga 6-7 years ago, nung ako po naman ay nasa Department of National Defense, yun po namang at particularly ay involved doon po sa task force Balikloob ay nagtungo tayo dyan. It was during the time of General Lorenzo na ngayon ay isa ng USEC, Undersecretary ng Department of National Defense, yung kanilang o USIVRA na tinatawag yung para po naman doon sa mga retirees ang kanilang involvement and reservist Ayan, so dyan na ngayon involved si Sir at dahil because he himself is a reservist pa rin ng AFP But anyway, so nagtungo po tayo dyan sa 5th Infantry Division, and natandaan natin na yung kanila namang yung 5th Infantry Division, meron po talaga silang matindi masasabi nating matibay talaga na ugnayan at partnership dun po naman sa lokal na pamahalaan dyan, sapagkat yun pong kanilang mga aktibidad, lalo na po para naman doon sa pangangalaga ng mga nagsipagbalik loob na mga dating miyembro na mga dating miyembro sila, kaya dahil nagbalik loob sila sila ay mga pinangangalagaan ng lokal na pamahalaan din. And of course yung Task Force Balik Loob ay marami po kasi yung mga ahensya ng ating pamahalaan na kumbaga kabilang doon sa mga nangangalaga ng mga former rebels or friends rescued na tinatawag. Kung kaya naman kami noon ay talagang nakabisita dyan and naramdaman natin na talagang dahil doon sa pagsuko, pagbabalik loob ng ating mga inong mga kababayan natin na kumbaga ay miyembro ng New People's Army, naging matahimik po talaga. At yung kanilang mga aktibidad na isinasagawa ay nakita natin kung gaano ang ating pamahalaan ay ibinigay naman yung mga kaukulang mga serbisyo, mga benepisyo para po sa ating mga friends rescued. And hindi lamang po yun kumbaga cash assistance may mga yung mga dahil nawalan ng record yung mga record nila sa sa Philippine Statistics Authority, yun pong pabahay projects, yung mga para po naman sa kanilang trabaho ay ang DOLE ay nariyan po so DSWD para sa mga basic services. So doon natin nakita talaga yun pong mga pagbabalik loob na yon ang masasabi natin na talaga namang naging dahilan para po ang area ng 5th Infantry Star Division ay maging insurgency free yung mga area na nariyan na na-identify na po nila. And ako I remember kasi nagpunta pa kami nung of course ang inyong kawal naman, ang inyong kawal team, mga katropa, sila naman ay aming binisitang muli doon at nakita namin kung gaano nilang
pinangalagaan din, no, kung paano nag-evolve, no, yung mga lugar kung saan ay kumbaga yung mga naninirahan, yung former rebels, ano po, at bukod doon ay yung mga serbisyo para sa mga mamamayang Pilipino ng lokal na pamahalaan, kung saan naman din ay nagpa-participate ito pong mga kasundaluhan ng 5th Infantry Division. So really, masaya po kami para sa pagdiriwang ng ika-45 anibersaryo ng ating Star Troopers, ano po, ng mga Star Trooper na nandyan po sa 5th Infantry Division, Philippine Army. At sila po ay yun nga po, no, binigyan ng kasiguruhan ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng Department of National Defense na yun pong kanilang mga proyekto para po naman sa kanilang suporta, no, sa mga kumbaga yung katahimikan at pagpapanatili, no, ng kaligtasan ng ating mga mamamayang Pilipino dyan po naman sa area ng Isabela, ng Cagayan, ano po, yung mga area na kumbaga ay sakop ng 5th Infantry Star Division o Star Troopers. Ayan. So, good morning sa iyo, Wilson Baldozas Basaliso. So, good morning sa iyo. Hello. Ayan, siya na naman po ang nanguna sa atin po namang mga regular na talagang nagpapa-shoutout o bumabati sa atin. So kanina binati ko na yung mga, nakalimutan ko pala, yung mga nandyan po sa Oriental Mindoro, sa DWDP, sa 106.9, Tropang Pinoy FM, na-mention ko na sila, o nabanggit ko na yon. Pero ang mukhang nakalimutan ko ay ang 100.5 Sandigan FM, dyan naman sa Las Navas, sa Northern Samar. Alam nyo mga katropa, no, yung ating binabanggit kaugnay po dito sa Star Troopers natin, ayan, nandyan po sila sa mga area ng buong Region 2 yan. So Cagayan Valley, ang Cordillera Administrative Region o yung CAR na tinatawag natin, ang Ilocos Region at ilan pong bahagi, no, ng Pangasinan na of course nandiyan naman ilalim po yan din ng Northern Luzon Command. At samantala mga katropa, ang atin namang mga yung mga pagpaplano, no, ay nais din naming ibahagi, no, na kumbaga ang ipinahayag ni Secretary Teodoro ang plano nila na isailalim sa basic military courses ang mga nagnanais na mag-enlist naman sa Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng recruitment nito. So ito po ay ni-offer ng atin po namang Secretary of National Defense, sapagkat alam niyo mga katropa, no, yung ating Armed Forces of the Philippines patuloy po yung recruitment because of course, no, alam natin na every year, in fact every month, no, ay meron, or baka nga every day almost, ay merong mga nagre-retiro. And syempre naman kailangan nating i-maintain, no, yung bilang ng ating mga kasundaluhan. Kung kaya tuloy-tuloy rin po ang recruitment ng ating namang Armed Forces of the Philippines, at ito ay suportado, sabi nga po ng ating ng atin po mismong Secretary of National Defense, ay ito po mga katropa ay kumbaga ay kanilang sinusuportahan, kanila pong ini-encourage, para po magkaroon na ng paunang pagsasanay. Yung mga dyan po sa area, no, parang yung basic military courses na, no, siguro, no, well, of course, merong ROTC, pero tingin ko hindi pa ito talaga yung mandatory, po, doon sa ibang mga paaralan, kung kaya yung mga interesado, maaari po talagang, kumbaga, magkaroon na ng basic military training o yung mga sa pamamagitan ng courses, no, na bibigay naman ng atin pong mga kasundaluhan dyan po sa yung ating mga tinatawag na Star Troopers, no. Syempre, kapag yung mga aplikante may mga basic na mga na idea, no, at mahasa na yung disiplina, yung physical fitness, at syempre yung kaalaman sa serbisyong militar bago sila tuluyang sumabak sa actual na training and then the operation. Kasi parang ito ay isang hakbang, no, nakita naman ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasi maiiwasan yung mga yung tinatawag natin na mga
kumbaga hindi nagpapatuloy once na na-accept po, kasi may mga iba na parang nabibigla sila, and sinabi naman natin ako naman lagi ko rin pong sinasabi talaga na yun pong serbisyong pagsusundalo talaga naman din pong hindi yan para sa lahat, no? Katulad ng yung mga ibang mga propesyon na hindi rin para sa lahat, so iba-iba tayo ng kumbaga kasanayan, ng interes, so yung mga iba kapag sumalang na doon sa actual na training, kasi may mga iba hindi nagpapatuloy kasi hindi kinakaya, whereas ito pong layunin ni Secretary Teodoro, sinabi niya kung meron ng mga basic military courses, siguro nga doon sa mga tanggapan o dun sa mga kampo militar, kung meron silang i-offer. Kasi katulad ng dito po sa Camp Aguinaldo, meron pong Civil Military Operations School, kung saan ay ang pinag-aaralan dito ay yung mga bagay na may kaugnayan sa pagpapatupad ng civil military operations. Siguro nga kung yung basic military courses naman ay i-offer din sa mga kampo militar, lalo na sa iba't ibang mga lalawigan, kasi marami po ang mga nag-a-apply na nandun po sa mga probinsya, yung mga iba po dito pa rin nagpupunta, diba? So parang lumuluwas or nagtutungo sa Maynila para makapag-apply. Pero ito nga po yung sinasabi natin na siguro nga po mga katropa, pag meron na dito sa iba't ibang mga kampo militar, dyan sa iba't ibang mga lalawigan, pwede na po na kumbagay makaranas na sila ng basic military courses or yung activities, para naman nang sa ganon ay malaman nila, ito nga ba ay para sa akin, parang doon nila masasabi na para iba ito sa akin or kakayanin ko ba, so at least bago sumalang doon sa actual na training at operation, alam na nila yung kanila namang kakayahan, kung para nga sa kanila ito po namang serbisyong militar. Ayun. So, syempre, kabilang din yan sa ang layunin, sa layunin, ng pagbibigay ng basic military courses dyan po sa mga kampo militar, ay yun po namang ito sinasabi natin na hindi pa talaga ito parang planchado. Ito po ay plano na isa sa ilalim ng Department of National Defense sa basic military courses. Pag sinabi nating Department of National Defense, kasi ay yan po ang magpapatupad niyan ay ang Armed Forces of the Philippines. At yun po, itong balak na ito mga katropa, ang layunin po nito syempre parang sabi nga ni Secretary Teodoro, mapabuti yung kalidad ng recruitment at mas mapalakas ang hanay ng reservists at ng active personnel ng militar. Kasi dito nga po sa pag-aaral na ito or yung basic military courses na ito ay maaari na pong masanay at maranasan ng ating mga kababayan, mga kabataan lalo na yung kung paano po nagseserbisyo ang ating mga militar. So ayan po yung layunin niyan. Po. So, well, again, congratulations sa atin po namang mga kasundaluhan ng yung atin pong Star Troopers. Po. Ayan. So, ito namang, teka lang, ito bang ulat na to, Katropang Leonor? Ayan, ay meron po tayong ulat, bago tayo dumako sa iba pang mga balita, mga katropa. Nais po nating ihatid ang ulat ng ating katropang Jen. Kaugnay po ito sa Cavitas Most Wanted Persons na arestado sa magkahiwalay na police operation. So mga katropa, narito po ang ating katropang Jen. Good morning sa iyo, katropang Jen. Maraming salamat katropa. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ng mga otoridad ang dalawa na nasa tala ng kapulisan bilang most wanted person matapos nga ang kinasang police operation sa Bacoor City at General Trias City sa lalawigan ng Cavite. Sa ulat, kinilalang dinakip na si alias Leo, 58 taong gulang na may 2 kaso ng robbery at theft. Sa dokumento ng Tanawan City, Batangas sa RTC na may petsang February 23, 2026, ang akusado ay natasang maglagak ng halagang 72,000 piso makarang sampahan naman ng kasong paglabag sa Article 293 ng Revised Penal Code.
Bukod dito, nabatid ng nabanggit na individual ay may hiwalay ding kasong theft sa isang korte mula naman sa Angeles City, Pampanga na may piyansang 10,000 piso. Samantala naman sa isinagawang operasyon sa Barangay Kamachili, General Trias City, dinakip ang akusadong si Elias Reyna, 50 taong gulang at sa dokumento ng Metropolitan Trial Court mula naman sa Pasig City na may petsang March 12, 2023, ang naturang individual ay nirekomendahan ng piyasang 45,000 piso para naman sa pansamantala nitong paglaya matapos nga nakasuhan ng paglabag sa VP-22 Bouncing Check Law. Sa kalatas naman ng Cavite Provincial Police Office, Public Information Officer Police Lieutenant Sergeant Drio, ang pagtugis sa mga wanted sa batas ng probinsya ay alinsunod sa PNP Focus Agenda, batay pa rin sa kanilang mantra. Bagong PNP sa bagong Pilipinas. Ako naman si Katropang Jen Handugan para sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Okay, ayan. Maraming salamat sa iyo, Katropang Jen. Ang ating Katropang Jen na isang lalaki po, ha? Ayan, hindi po John, kundi Katropang Jen. Natutuwa tayo sa kanyang pangalan, ano? At samantala, mga katropa ay may isa pa tayong ulat ba na ihahatid mamaya, no? Mula naman sa ating katropang Ella Mercado. Ayan, so good morning sa iyo, katropang Ella. Ayan na, good morning daw. So katropang Ella, good morning. Kamusta ka naman ngayong araw na ito? Ikalawang araw ng linggo. Araw po ng Martes. Ayan, mga katropa, ay habang inaantabayanan natin, no, ang ulat ng ating katropang Ella Mercado, at nais naman naming ibahagi po sa inyo na ang Department of National Defense ay inaksyonan yung umano'y illegal na operasyon ng steel plant dyan po sa Cagayan de Oro City, at meron pong 69 na Chinese nationals ang sa ngayon ay iniimbestigahan. Yan po ay dinaluhan yan or binisita kasi ni mismong again si Secretary Gilberto Chodoro Jr. na siyang nabanggit nating panauhin sa 45th anniversary o ginawang 45th anniversary ng Star Troopers o ng 5th Infantry Division. Samantala, narito na po ang ating katropang Ella. Wag na nating patagalin pa, katropang Ella, na merong ulat kaugnay naman dito po sa isang nasawi. Ops, nako, eto ay medyo malungkot, ano? Isa po ang nasawi ng barilin sa Antipolo City. Ang posible pong motibo ay ang onsehan sa illegal na droga. Narito po ang ulat ng ating katropang Ella Mercado. Good morning, Ella. Maraming salamat, katropa. Pinaniniwala ang onsehan sa illegal drugs ang naging dahilan ng pagkasawi ng isang 40 anyos na lalaki matapos natadtari ng bala ng 2 pang sospek sa insidente ng pamamaril na naganap sa Sitio Aringgit, Barangay San Isidro, Antipolo City. Kinilala ang nasawing si alias Buddy, samantalang ang mga sospek na agad tumakas matapos ang kanilang krimen ay kinilalang sina alias Puti at alias Alas. Batay sa investigasyon ng pulisya, isang residente sa lugar ang nakarinig ng pag-aaway ng biktima at mga sospek sa di pagre-remit ng pera. Ilang sandali ng pagtatalo nang biglang magbunot ng baril ang isa sa mga sospek at walang habas na pinaputukan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima. Bagamat wala ng buhay nang bumagsak si alias Buddy, muli itong pinaputukan ng baril bago tuluyang tumakas sa mga sospek sa lugar ng krimen. Nabatid na ang mga sangkot sa insidente ay pawang kilalang drug personalities sa kanilang barangay at sangkot sa mga krimeng may kaugnayan sa illegal na droga. Iniimbestigahan pa rin ang naturang krimen. Ako ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Okay, maraming salamat sa iyo, katropang Ella Mercado. Ayan, and I'm glad you're okay. Always be okay dapat, ha? A-okay, katropang Ella Mercado. Ano po? Ayan, at tayo po ay tuloy-tuloy sa atin po namang palatuntunan. Ito pa rin po ang Kumusta Pilipinas, and hello mga katropa. Hello world, ano? And tayo po naman ay bumabati sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong araw na to ng Martes dito po sa ating himpilan and sa ating Facebook Live, also sa YouTube, and also po sa DWDP 106.9 Tropang Pinoy FM at sa Sandigan 100.5 Sandigan FM. Ayan yan po sa mga area nila. Also, mga katropa, ay sa ating batiin ang lahat ng mga nakatutok dito po sa ating
palatuntunan at mula naman o kung saan man po kayong area nanonood or nakikinig sa amin. Kayo po ay laging welcome. Masaya po kaming kayo ay makakumustahan every morning from 10 o'clock to 11 o'clock in the morning. Ayan, you're welcome Katropang Ella. Ayan, so I'm sure napakasipag nitong si Katropang Ella. I'm sure na ikaw naman ay maghahanap pa ng iba pang mga balita ngayong araw na ito. Ayan, at mamaya abangan nyo rin no, sa AFP Community News. Ayan, meron din po tayong mga iba pang mga report mula po sa ating mga katropa mula sa labas ng himpilan. Samantala mga katropa, ang ito na nga po no, binisita ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa FIBIDEC, ano po, yung FIBIDEC Industrial Authority diyan po naman sa Tagoloan, Cagayan de Oro, diyan po sa Misamis Oriental, matapos pong lumabas yung ulat tungkol po dito sa mga illegal na operasyon ano po na kinasasangkutan ng mga undocumented na foreign nationals at mga Pilipino na humahawak ng mga umano ay posibleng mapanganib na mga materyales, no? Yung mga chemical materials na yan na maaaring magkaroon po ng panganib sa kalusugan, hindi lamang po nila na mga gumagawa, no? Kung hindi ng mga tao dyan sa paligid. Oy nako, for someone ano, na kumbaga ay very sensitive no, sa mga chemicals, ang inyo pong lingkod, ako po talaga ay nag-aalala no, sa ganyan. Kasi kung minsan kahit na yung mga simpleng yung mga chemical natin, yung pampabango ng paligid, para dun sa mga may allergies yan po ay mahirap talaga. So, alam nyo mga katropa, lalo na siguro yung mga chemicals no, na ginagamit sa kung anumang mga kanilang pinoproduce. Kasi dapat po yan ay may kaukulang mga lisensya, mga kaukulang mga pag-iingat na ipinatutupad para nang sa ganon ay hindi po maapektuhan yun po namang mga kababayan natin na nasa paligid, no? Yung mga nakatira sa paligid na kung saan nariyan, yan po namang planta no, ng mga kumbaga ng mga pagawaan na mayroon pong mga yung mga kumbaga delikado o kaya po ay nakasasamang mga kemikal sa kalusugan. So isinagawa po yung pagbisita dyan po sa may FIBIDEC, ano po, dahil yan naman ay isang instalasyon na kumbaga ay nakapailalim sa Department of National Defense, ano po. At batay po sa paunang investigasyon, meron pong sangkot na yun nga po 69 na Chinese national at isang Pilipino dyan po naman sa operasyon. So ngayon ay isinasagawa po yung investigasyon kaugnay dyan, ano po, at ito po naman ay mayroong kaugnayan syempre o napakikipag-ugnayan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na humiling po ng tulong mula sa Department of National Defense upang matugunan yung sitwasyon at matiyak no yung kaligtasan at kapakanan ng mga apektadong mga manggagawa at yun nga pong binabanggit natin na malapit na komunidad. Yan po ay para naman hindi malagay no sa anumang mga panganib yung ating mga kababayan no, kasi yun pong makalanghap ka ng mga chemical talaga eh meron po yang dulot na karamdaman no o kaya po ay discomfort no para dun sa lalo na sa mga may allergy, yung nahihirapan ka huminga dahil nga dyan, at saka yung pagpumasok kasi yung nalanghap mo no kahit na usok pa siguro yan no ay merong epekto yan sa loob po ng ating katawan. Kaya naman ito po ngayon ang ginagawa naman ng ating Department of National Defense ay talaga pong kanilang sinisiguro na kumbagay maimbestigahan yan at mapatigil yan dahil yun na nga po no kung talagang ang operasyon ay mapanganib, dapat po talagang matigil no, at meron pong mga involved din kasi na mga undocumented na foreign nationals at ito po naman mga katropa ay lumalabas na human trafficking po ito, 'di ba? Kasi pagka mayroong mga undocumented na mga foreign nationals dito sa bansa, ang ibig sabihin niyan, sila po ay mga trafficked person. Ibig sabihin ay biktima ng whether voluntary or hindi ano, ng human trafficking ano, 'di ba? So yun pong mga ating mga otoridad ngayon ay nakatutok dyan po naman sa area ng Cagayan de Oro,
dyan po sa Misamis Oriental para matuklasan kung ano po ang talagang kumbaga ay dahilan po ng pagkakaroon or yung pong operasyon na yan ng na meron pong mga chemical na involved po. At lalo na nga po yung mga illegal na mga foreign nationals na nandito po sa ating bansa. Okay, and speaking pa rin of the Department of National Defense, mga katropa, ang atin naman pong Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. pa rin ay talagang kanya pong madiin na tinanggihan ang anumang posibilidad ng pagkakaroon ng peace talk sa pagitan ng ating pong militar at ng Communist Party of the Philippines and New People's Army, at siya po ay naniniwala na yun pong yung ganito na mga parang na proposal ay talagang kumbaga maaari na kumbagay magamit yung atin po namang ang ating pamahalaan para lang maisulong yung kanilang mga agenda. And so ang ating Department of National Defense nga po ay tinanggihan ito dahil alam niyo mga katropa noon pa man nung aking pang mga kabataan naririnig na po natin itong kaugnay naman dito sa sinasabing mga peace talk and nagkaroon po talaga there was even an attempt, tapos meron pa ngang mga proposal noon na gawin ng peace talk sa ibang bansa para neutral ground pero kasi hindi pa man na ipatutupad yon ay nagkaroon na ng mga paglabag sa panig noong ng miyembro ng Communist Party of the Philippines and New People's Army kasi hindi ba sinasabi nga na dapat makita yung sinseridad at talaga naman yung kanilang bukas pusong willingness at talagang pagtupad doon sa mga pagkakaroon ng kapayapaan. Pero kasi habang yung pinaplano yung peace talks ay meron pong mga nagaganap na mga ambush, yung mga operations na ginagawa na yung mga aktibidad ng New People's Army ay sinasabi nga po ng ating pamahalaan na kung talagang sila ay sincero, dapat walang ganon, 'di ba? Na parang hindi pa man tayo, 'di ba, nagkakaroon ng peace talk. Kasi dapat 'yun ipakita yung sinseridad, hindi ba? Sila ay kumbaga hindi tumutupad sa kung anuman yung mga maaaring maging kondisyon, para po sa pagkakaroon nga ng peace talks. Kung kumbaga wala pa man nila yung patuloy nilang paglabag ay nangangahulugan na hindi nila kumbaga hindi sila sincero doon sa pagkakaroon ng peace talks o usapang pangkapayapaan. Kahit saan pa man yan dalhin di ba? Kahit na doon sa ibang bansa para neutral ground. Pero ang iba naman po talaga, ang kanila naman ding stand, bakit pa tayo pupunta at magi-involve ng ibang bansa? Tayo naman ay mga Pilipino rin, hindi ba? Mga kapwa natin Pilipino ang mga kumbaga ay kausap natin. Bakit natin gagawin sa ibang bansa? Hindi ba pwedeng dito sa atin? Hindi ba tayo na may mga parehong mga Pilipino? Bakit kailangan pang sa ibang bansa gawin? Di ba? Hindi ba pwedeng dito sa atin? After all, kumbaga ang makikinabang ng anumang pag-uusapan sa peace talks o ang pagkakaroon ng peace talks ay tayo pong mga Pilipino. Kung kaya, dapat lang din na dito po talaga gawin yun pong peace talks. Yun po talaga noon ang stand, parang kumbaga nung open pa ang ating pamahalaan. But obviously, ngayon, ang atin po mismong Department of National Defense ang nagdududa na because of past experiences, because of the kumbaga marami ng mga presidents na kumbaga ay nangyari mga sitwasyon kung saan ay kumbaga naging parang traidor or nagkaroon ng mga pagkilos na hindi naaayon sa maaaring maging kondisyon ng peace talk. Yun pong kabilang panig ang tinutukoy natin ay ang CPP at ang NPA. So
ang ating pamahalaan noon pa man talaga ay in-encourage siya. Before nagkaroon ng parang yung task force balik loob, nandun po tayo sa usapang pangkapayapaan. But obviously, apparently yung ating pamahalaan ay sinasabi na parang medyo mahirap silang kausapin yung kabilang panig, no po, ang grupo ng mga komunistang terorista because hindi sila nagpapakita ng sinseridad. Ang kanilang mga pinapakita ay yun pong mga yung kanilang criticism po sa ating pamahalaan. And so ngayon, ang stand na po na ayon kay Secretary Chodoro ay hindi sila bukas po sa usapang pangkapayapaan. And that's the reason why yung ating binanggit nga kanina. Sabi nga nila parang it's the call to have peace talks parang was misplaced, parang hindi nababagay, and yun ay maaari po kasing gamitin lamang ng kabilang panig o ng mga komunistang terorista na laban po, kumbaga sila ay parang magkakaroon pa ng mas iiba yung lakas, gagamitin pa nila yung ating pamahalaan para isulong yung kanilang mga layunin, yung agenda nila. Whereas, 'di ba, ngayon naman ay ang ating pamahalaan talaga ay talagang nais na tuldukan permanently yun po namang ito pong insurhensiya ay ang ginagawa naman ay talagang ini-encourage at sinusuportahan yun pong mga miyembro mismo na para sila na po mismo yung kusang lumabas at umiwas na at talikuran na yun po namang komunistang teroristang grupo. So ganun po yung nangyayari ngayon, and yung sa peace talk, yan po ay isinasa isang tabi ng ating Department of National Defense. And yun nga po, yung mga nakaraang eleksyon kasi syempre tandang-tanda pa yan ng ating DND secretary na kumbaga hindi talaga naipatupad dahil nga sa mga violations ng kabilang grupo. Yun naman yun, talagang noon po natatandaan natin na kumbaga impose merong mga SOMO, suspension of military operations, saka yung parang bilateral agreement nila na okay, merong ceasefire, ang mga nangyayari ay meron silang mga nabibiktima pa rin. So hindi sila tumitigil despite that. So kung ganun po ang mga bagay na hindi nila natutupad, paano pa po kapag merong anbawa nagkaroon ng peace talks na, nandiyan na in place ang ating pamahalaan, ay laging sincero pero merong violation sa kabilang panig. So yun naman po yung consideration ngayon ng ating Department of National Defense kung kaya ay tinatanggihan nila ang anumang ito pong usapin tungkol po dito sa peace talk na ito o yung usaping pangkapayapaan, usapang pangkapayapaan yan talaga ay atin namang tututukan pa rin, tingnan natin in the future kung talagang magkakaroon ng mga maayos pang mga kasunduan, pag-uusap, negotiations at maging open muli ang ating Department of National Defense o maging ang ating po namang Commander-in-Chief, then let us see in the future. Pero dapat talaga magpakita ng pagiging sincero ang kabilang grupo. Because the Armed Forces of the Philippines, the government has always been sincere in its intention na magkaroon po talaga tayo ng kapayapaan. Samantala mga katropa, eto naman speaking of kapayapaan, talagang nais nating batiin naman ang ating Philippine Navy because alam nyo mga katropa, yung kanila namang mga operasyon ay talagang makapag-contribute o yung kanilang accomplishments recently dyan po sa area ng Western Mindanao ay magdudulo talaga ng mas mapayapa na pamayanan at saka ng pamumuhay at malusog na kondisyon ng pangangatawan ng atin po namang mga kababayan sapagkat ang atin po namang Philippine Navy ay nakakumpiska ng meron pong 500 million worth of smuggled cigarettes
Ayan, ako lagi natin sinasabi, cigarette is bad for your health, hindi ba? Meron po yung mga, and yan naman napatunayan talaga ng ating mga ahensya ng kalusugan, ano po. So, binabati natin ang kasi una, no, ang ating Philippine Navy, dyan po yan naganap, no, sa area ng Western Mindanao. At yan po ay kumbaga yung operasyon, no, resulta ng operasyon ng ating Philippine Navy. So dyan po yan sa mga karagatan, no, sa ating maritime territories pa rin. And so sila nga po ay nakakumpiska nito po namang 500 million worth of smuggled cigarettes. Alam nyo, ang offense nito kasi yun po talagang mag-smuggle ka ng mga parang human trafficking, pero tao kasi yun, no? So ito naman ay smuggled cigarettes. Illegal na activity po ito. Kung kaya naman, binabati natin ang Philippine Navy sa kanilang matagumpay na operasyon na ito. And because meron pong kumbaga implication din naman kasi yung mag-smuggle ka ng mga sigarilyong yan, no? Sabihin na natin na ang pagbili naman ng sigarilyo ay voluntary, po. Pero yung mag-smuggle ka, kumbaga ipasok yan sa bansa natin illegally without proper documents, that's the violation. That's the offense. And so, ito po ay kinumpiska naman ng atin po namang mga otoridad. Syempre nanguna dyan ang ating Philippine Navy. At kumbaga napigilan po nila yung pagpasok nitong mga illegal na mga kontrabandong ito, itong mga sigarilyong ito, dyan po sa Western Mindanao area. Dalawang po yan dalawang kumbaga operasyon, dalawang magkahiwalay na smuggling attempts ito. Wow naman, di ba? Pareho nilang napigilan. And so we would like to congratulate our Philippine Navy and of course the armed forces in general, no? Yung mga naka-assign dyan po sa area ng Western Mindanao, Western Mindanao Command Area of Responsibility. Ang Western Mindanao Command, by the way, ay nandyan naman sa Zamboanga City. So, magandang umaga sa inyong lahat. Katalman to everyone. Ustedes, sabi nga. The Philippine Navy po, ayon po sa Philippine Navy, na meron pong 21 individual ang naaresto doon po sa dalawang operasyon na yon na napigilan nila. Isang nung May 13 at isang May 15, po ang mga operasyon. At nakita po nila yon, no? Ito pong ating Naval Task Force 61. So congratulations and shout out sa ating mga miyembro ng Naval Task Force 61. At sinabi nga po nila na kanila po namang intercept yung motorboats, no? Kung saan, no, ay doon po ibinibiyahe yun po namang a total of 526 million worth of undocumented foreign brand cigarettes. So, ayan, yun nga po. May mga tawag dyan yung mga sigarilyo, no, na parang yun nga, imported. Meron silang tawag niyan dati, parang nung kabataan ko na parang, okay, sigarilyo. Tapos meron pong sigarilyo na, kumbaga imported. Ayan, meron silang white ba or something Siyempre, senior moment ako, hindi ko maalala. Pero kasi bata pa ako noon. Oo, pagka pinabibili, may isang word na ginagamit para alam kung local ba na brands o yung foreign brand na cigarette. So yan. At masaya tayo dahil po sa accomplishment ng ating namang Philippine Navy, ang ating hukbong dagat ng Pilipinas. Ayan, masaya kami para sa inyo, no? And mga katropa, para naman doon sa mga nandito po sa Camp Aguinaldo, nais ko lang pong sabihin na meron pong nagaganap na bazaar dyan po sa may Gate 1. Pagpasok po ninyo, you might want to visit it. At para dun sa mga nagnanais ng serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, na mga nandito po sa Camp Aguinaldo, ay meron po namang trade fair, no? Meron pong mga serbisyong ibinibigay ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Nandyan po sila sa AFCOC, no? If I'm not mistaken. Yes, nandun sila sa AFCOC.
kung kayo po ay taga rito sa Campo Aguinaldo, familiar sa inyo ang AFCOC, at even if kayo ay nasa ibang lugar sa Philippine Army, Navy, and Air Force, kung kayo po ay nasa inyong mga kampo sa Fort Bonifacio, sa Villamor Air Base, Pasay City, at sa headquarters dyan po naman sa Ross Boulevard, alam nyo kung nasaan ang AFCOC. Kung kayo po ay merong gustong ayos na mga record ninyo sa mga papeles, no, sa mga na kinakailangan, the basic documents that we have sa pag-ibig, sa mga ahensya, GSIS, yung gano'n, SSS, nandyan po sila, and also meron din po silang mga nandyan din po yata yung mga savings and loans, no, at saka pabahay, ayun. So yung po nga yun nga, pag-ibig, PhilHealth, ayan. So, yan po ay nais lamang nating ibahagi. Yan po ay pinadalang mensahe noong nakaraang araw, no? At yun nga po, mayroon daw pong mga serbisyo silang ibinibigay dyan po sa AFCOC. So, whoever is interested, mga katropang mga militar at civilian human resource, dyan nyo po yan maaaring makita sila at maibigay yung inyong pong mga concern kung meron man, o kung mag-a-apply man kayo, nariyan po sila. So mga katropa, yan po ang kabuuan ng ating palatuntunan. Ang tabayanan, ang ating Department of Labor and Employment sa kanila pong palatuntunan na susunod na po. Ayan, samantala maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong araw na to, lalo na sa ating mga ka-partners sa technical side, katropang Leonor Tanap and katropang Ronald Angeles. At syempre mga katropa, nag-aanyaya kaming muli, ayan, bukas para naman sa isang edisyon ng ating Kumusta Pilipinas. At tomorrow being Wednesday is going to be BJMP Day. So antabayanan nyo po yan bukas mga katropa. I think Baras Rizal, no, ang ating makakasama. At yan po mga katropa ay ganap na alas 10 hanggang alas 11. Samantala, sa ngalan po ni Katropang Major Cards, ako pong inyong lingkod, Katropang Bell, nagpapaalam pansamantala hanggang bukas po mga katropa. Ano ang kalagayan ng ating bayan? Ano ang pulso ng sambayanan? Alamin ang mga lagang kaganapan sa bansa at ihayag ang inyong opinyon sa mga napapanahong isyu, panlipunan man o pambansa. Samahan kami tuwing alas 10 ng umaga, Lunes o Biyernes, dito lang sa programa Kumusta Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.